bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Siguro sa paniniwala niya, mas may panahon yung patay, kaya yun ang kanyang pinasasagot. Apo. Kaya, eto ho, mga magulang at mga kaibigan, Napansin ko po bigyan natin ng idea ang ating mga taga-subaybay kung sino yung binabanggit mong patay na. Dating ministro. O dating ministro ay pinasasagot pa at pinagsisinungaling pa. Ito po, napapanood po nila. At saka, diyan sa napapanood po nyo, mapapansin nyo, mga mahal naming sumusubaybay, marahil sa laki po ng gastos niya sa taong yan, mula nang sumama sa kanya hanggang na-ospital at namatay, kaya sinusulit po niyang pilit ang kanyang gastos. Patay na, pinagtatrabaho pa at pinagsisinungaling pa. Sabi mo nga, sa laki ng kanyang ginastos marahil, kaya sinusulit niya. Yung mga ministro nag-aalala na mawawalan sila ng hanap buhay, huwag kayong mag-alala pagka talagang naniniwala kayong mali ang iglesia nyo. Pumunta kayo rito, sagot ko kayo. Ako bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Meron man tayong mga milyonaryong kapatid eh. Ay, hindi. Kung halimbawa, kailangan lang nila 20 mil isang buwan. Balikan po natin, kapatid na dyan, yung itiniwalag na ministro na sabi nga nila, yun daw, lumipat sa kanila. Pandaraya ho yun. Sapagkat nang mahikayat niya yung tiwalag na ministro, malaon na hong wala yun sa Iglesia ni Kaya Cristo. mali yung terminong, galing daw sa Iglesia ni Cristo, lumipat sa kanila. Wala na po sa Iglesia ni Cristo at meron tayong maibibigay ng mga patutuuwi. Apo. Kapatid na rin eh. Yung pong sinasabi nilang yon, mga giliw naming taga-subaybay, sa bagay, wala namang bago sa mga tuligsan niya nung ginagamit mo ng kasangkapan, kahit patay na. Ang totoo, siya mismo, nung nasa ministeryo pa po siya, alam niya yun yung mga sagot sa tuligsang yun. At ang kapansin-pansin pa mga tuligsa na kinopya lang niya sa iba. Ang sinasabi po niya laban sa iglesia. Kung tutuusin po, dahil matagal nang patay ang taong yun, hindi na ho sana dapat pag-usapan yung mga karumal-dumal niyang ginawa nung sinabubuhay pa. Pero dahil nga po, sa patuloy pa rin siyang ginagamit na kasangkapan para maghasik ng kasinungalingan doon sa palatuntunang ang dating daan. Kaya minarapat po namin, mga kababayan, na bigyan kayo ng ilang impormasyon tungkol sa dahilan ng pagkakaalis sa kanya sa Iglesia ni Cristo. Napakarami pong nagawang, nabanggit nga po natin Karumal-dumal. Sana dapat pag-usapan Ito pong ilan sa mga may mga petsape. Pebrero 8, 1992, murong sa tungkulin. March 29, 1975, hindi na natin babanggitin kung ano yun. Basta immoralidad. October 15, 1976, hindi ginalang ang panata, yung panalangin. At nandaya sa examination, mga 1970s po yun. May 20, 1977, ang problema. Babae. October 4, 1982. Suspendido. May 19, 1983. Pansinin po nyo. Mula Nueva Ecija. Lubos sa Maynila para lamang makipag-disco. Sa kanila mismo, anong ihahatulo kaya nila kung gano'n ang uri ng kanilang manggagawa? Agosto 8, 1986,
inalis, iniwan ng destino, at gumawa ng salaysay. Paulit-ulit na Oo. naman eh. Itong halimbawa, nung 1976 pa, isinusumpa ko sa ating Diyos, hindi ako uurong sa ministeryo. Isipin na lang yung mga ganong uri Pero ng mga iniwan yung termino. destino. 1976, yun ang kanyang ipinanumpa. Meron pang marami po ito mga giliw naming taga-subaybay. Pipili ho tayo ng ilan sa mga laman ng kanyang salaysay. May nabanggit pa po siya rito, maawa ka po sa akin, ayoko pong mapahamak ang aking kaluluwa, magpapakabait na po ako para awan mo na po. Magpapakabait na raw po siya. 1970s pa po yun eh. Eto pa, mga sunod-sunod. 1978 pa rin po ito. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Mahabag po kayo sa inyong kapatid na walang hinihiling kundi ang ako'y ibigin na lamang kahit minsan. Ang dami po nito. Mahabag po kayo sa aking kaluluwa. Ayoko pong abutan ng kamatayan ng unang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na ako ay wala sa karapatan. Ayoko po sa, ano pa ito? Kasamaan, parang awa mo na po. Ibalik mo na po ako sa aking karapatan. Napakarami po nito kapatid na John. Kaya nga, siguro ay kahit hindi na natin basahin lahat yan, kapatid Opo. na rin ay nabigyan na natin ng idea ang ating mga televiewers kung anong uring tao yung napulot noong samahan na ang sentral ay naroroon sa Apalit, Pampanga. Na kahit matagal ng patay, pinagsisinungaling pa rin. Ngayon, Sinusulit talagang bayad. Maaring ang iniisip naman ng iba, kapatid na rin ay bakit dito sa Iglesia ni Cristo merong isinasagawang pagtitiwalag kamukha noong doon sa dating ministrong yon na matagal ng tiwalag sa Iglesia nung makuha noong taga-Apalit, Pampanga. Utos po ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Basahin po natin itong unang Korintos 5:12 hanggang 13. Anong karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng Iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Yun ang aral po ng Biblia. Sinasabi rin po sa unang Timoteo 1:19 hanggang 20 ang ganito, naingatan mong pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila'y nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Sa makatwid kaya pala napunta roon sapagkat yung itinitiwalag, ibinibigay na kay Satanas. Naging kabarkada na po nila. May pahayag pa po ang Panginoong Hesukristo tungkol sa taong may masamang espiritu. Pag binasa natin dito sa Mateo 12:43 hanggang 45, kapag lumabas mula sa isang taong masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan kung walang matagpuan. Isinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik niya, ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay sarati ang huling kalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya walang dapat ipagtaka ang sinuman kung bakit po ang ganyang uri ng tao ay itinitiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kung ating ipagpapatuloy pa ang pagsusuri, ano ang ibinigay na katwiran pa ni Apostol Pablo kaya dapat na alisin, hindi dapat bigyan ng pagkakataong mamalagi sa loob ng tunay na iglesia ang mga ganyang uri ng tao. Pag binasa po dito sa ikalawang sulat niya kay Timoteo sa 3:8, ganitong ating mababasa. Ang mga lalaking ito'y salungat sa katotohanan, tulad ng pagsalungat ni Hanes at Hambres kay Moises. Mga lalaking walang matinong pag-iisip, mga taong kung ibabatay sa pananampalataya ay itinakwil na. Paano hong makapananatili sa Iglesia ni Cristo ang gayong uri ng tao?
kung sa hinahanap na uri ng karaniwang miyembro pa lang hindi na po makapapasa, lalo naman sa pagiging ministro. Oo, sapagkat ang sabi ho ng Apostol Pablo ang gayon hindi matitinong tao. Sumasalungat po sa katotohanan. Oo. Kaya hindi katakataka na maghanap siya ng malipatang kauri niya, mga taong salungat din sa katotohanan at hindi po matino ang pag-iisip. Ben, Walang takot na pagpubulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami nauunawa. Humanda kayo! INCMX Magandang gabi pong muli mga kababayan at mga dati kong kasama sa Samahang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa gabi pong ito, bilang bahagi po ng aming isinasagawang pagbubunyag, ay muli po ng isa sa pinakakalihim-lihim ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ay amin pong ilalantad sa gabing ito. Alam po ninyo mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang isa po sa kanilang pinagmamalaki at ipinangangalandakan ay ang pagiging marami po nila. Yan po in terms of membership. At ito po mga kababayan ay kanilang ipinangangalandakan sa iba't ibang kaparaanan. Gumagamit sila ng kanilang radio, television, maging sa print, sa pamamagitan po ng babasahing pasugo na kanilang ipinagmamalaki na sila po ay napakarami sa bilang. Nawari bagang yung dami sa bilang ang katunayan ng pagiging sa Diyos. Alam po ninyo mga kababayan, ang layunin po nila kaya pinapalobo po nila. Ang bilang ng mga napaanib sa kanilang iglesia, una, sa layunin po na maakit ang mga tao. Mapaniwala nila na sila ay progressive. And in the same manner, matawagan ng pansin ng mga politiko. Para sila suyuin, lalo na during election period. At epektibo naman. Katunayan po yan pong mga kadahilanan kung bakit meron pong mga naakit sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero, ano po bang katotohanan na may kinalaman sa bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Totoo po bang sila'y napakarami na? Subaybayan po nito at ating gagawing pagtalakay at magugulat po kayo. At malalaman ninyo na mahilig lang palang magpalobo ng miyembro itong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Meron po akong sisipiin, subaybayan po ninyong mabuti. Kagulat-gulat po itong ginagawa nilang ito. Paano po ba nila pinatunayan, mga kababayan, na sila po ay napakarami na in terms of membership? Diyan po tayo magsisimula. At meron po tayong sinipi sa kanilang pasugo, ito ay Hulyo 1964, ito po ay sa editorial. Babasahin ko po, pansinin nyo. From one, beginning with Brother Felix Manalo, the Church of Christ, both in members and in material blessings, count by the millions. Ano po ang pinagmamalaki ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Na may kinalaman po mga kababayan sa kanilang mga kaanib. Gaya po ng ating nabasa mula sa kanilang pasugo, milyon-milyon na raw sila.
From one beginning with Felix Manalo. Mula daw sa iisa, mula kay Felix Manalo, sila'y lumago. In terms of membership, tandaan nyo, dumami daw sila ng milyon-milyon. Magugulat po kayo sa mga ipinalabas nila sa kanilang pasugo para patunayan na sila'y milyon-milyon na. At meron po tayong sinipipa mula po sa kanilang pasugo at ito po ay iba't iba ng petsa at ipakikita po namin kung ano-anong figure ang kanilang inilalantad at ipinakikita para patunayang sila daw ay napakarami na. Pansinin po ninyo binibigay nilang mga numero, mga bilang. Diyan nyo makikita ang malaking pandaraya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Unahin po natin itong taong 1949. Yan nasa Pasugo, Agosto 1954, Pahina 5 at 6. Ang kanila pong kaanib, ayon sa kanila, ay 4 na milyon. Kadamo. Talagang marami. Isipin nyo, 4 na milyon, year 1949. Pero, nung taong 1950, isang taon lang, pagkatapos, Pasugo, December 1955, Pahina 35 and 36, ito po, ang member nila, 2 milyon. Isipin ninyo, 1949, 4 million daw sila. Nung sumunod na taon, 1950, ilang milyon na lang? 2 na lang. Saan napunta yung 2 milyon? Madali namang nakahalata ito. Nagsilayos ka agad. Pero ako'y naniniwala, hindi ganun yan. Ito kasi mga ipinakikita nilang mga bilang na ito. Hindi naman yan actual na bilang talaga eh. Kaya pag sila'y nagbibigay ng bilang nila, kung gaano na sila karami, talagang pabago-bago bilang eh. Ano pa ang katunayan yan? Year 1951, Pasugo, Hulyo 1951, Pahina 24. Ang kanilang kaanib, 2 milyon. Sa makatwid, from 1950 hanggang 1951, walang pagbabago. Posible ata yan. Walang nadagdag, walang nabawas, na malaging 2 milyon. Mahirap paniwalaan yan. Tuloy pa natin, 1955, 1 milyon. Pasugo yan, Hulyo 1964, Pahina 23. Sa makatwid, kapansin-pansin, iba-iba po numerong ibinibigay eh. From 4 million to 2 million, tapos namalagi ng 2 million, 1955, ilang milyon na lang? 1 na lang. Saan naman napunta 1 milyon? Natauhan na naman. Ganun ba yun? Etong kagulat-gulat. Year 1966. Tandaan po ninyo, 1955, 1 milyon na lang sila. Ngayon, year 1966, 5 milyon. Pasugo, Hulyo 1966, Pahina 6. Sa makatwid nung dumating yung taong 1966, naging 5, biglang lumaki, no? At mukhang kahanga-hanga itong bilang na to. Pero wala ba kayo napapansin sa binibigay nilang bilang ng kanilang kaanib? 4 million, naging 2 million, nabawasan. 2 million, naging 1 million, nabawasan. From 1 million, naging 5 million, nadagdagan naman. Para palang komilik tong mga ito dagdag bawas Di ba mga kababayan? Diyan lang madadaman yun na talagang yung sinasabi nilang bilang nila walang katotohanan yun sa mga binibigay lang nilang bilang mapapansin nyo talagang mahirap mangyari.
Na sa isang taon lamang na nagdaan, 2 milyon ang nawawala. Posible yan. At isang taong pagitan, mula 2 milyon na malaging 2 milyon, imposible lalo yan. Walang nadagdag, walang nabawas. Pero, meron po kami ilalantad sa inyo. 1966, 5 million daw sila. E batay sa senso ng gobyerno, ilan sila? Tingnan nyo. Ito ay ating sinipi. Mula dito sa ang mga lihim at mga kabaluanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sinulat po ito ni Dr. Milanio P. Gabriel Jr. At ito po ang kanyang pinahayag sa pahina 8. Batay sa senso ng ating pamahalaan, noong 1970, 475,506 lamang ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kasama pa rito ang mga sanggol na kasisilang pa lamang. Noong 1966, 5 million sila. Noong 1970, batay sa senso ng pamahalaan naging 400,000 plus na lang sila. Saan napunta yung mahigit sa 4 na milyon? Natauhan na naman. Palagay ko pahirap paniwalaan niyang mga diskarte nyo yan. Pwede ba nyo ikaila yan Mula ito sa Bureau of Census? Mula ito sa senso ng pamahalaan? Na sinasabi nyo, 1966, 5 milyon kayo. Bakit? Noong 1970, wala pa kayo ni kalahating milyon. Baka naman sabihin nyo, Karomi, yan naman, sinasabi mong yan census lang ng gobyerno yan Hindi naman, tama yan, mali yan. Pero in actuality, talagang milyon-milyon na kami. Beno, meron kaming record na ipakikita sa inyo mula sa inyo. Ito, malaking kahihiyan to, wala tayong magagawa. Ito'y mula sa INC's Metro Manila Secretariat's Record Section. Mula na sa inyo, itong pakikita namin sa inyo. Serial number ng bawat divisyon sa buong Pilipinas as of 1979. Ito po ang breakdown ng mga probinsya. Mapapansin po nyo dyan, mula Abra, Benguet, Cagayat, Ilocos Norte, hanggang Pagadian, Sultan Kudarat, ang grand total po ng kanilang miyembro, 508,350. Isipin nyo mga kababayan, 1966, ipinagmamalaki nila, 5 milyon sila. Pero noong 1979, sila din ang nagpakita ng record. Ito naman kasi, palihim lang na naitago nung nakakuha ng record na ito, nagaling sa kanila. Na ano pong nabasa po natin? Nung 1979, wala pa silang ikangay, halos kalahating milyon lang samantalang kay yabang-yabang 1966 5 million na raw sila. Ano po ang ating napatunayan mga kababayan? Mandaraya. Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung nagpakita ng ganitong record mga kababayan. Hindi ba ay maliwanag na dinaraya ninyo ang mga mamamayan, lalo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Pinagmamalaki nyo, marami kayo sa bilang, pero mula sa record nyo, kayo ang siyang nagpakilala sa inyong sarili kung gaano lang kayo. Nasa kalahating milyon lang kayo, batay sa talang ito Alam nyo, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, panahon na para gumising kayo. Hanggang kailan kayo magpipikit-pikitan sa katotohanan ito? Hanggang kailan kayo magbibigay-bigihan sa katotohanan ito? At hanggang kailan kayo
Tila mga piping asong ayaw kumahol. At kayo namang mga bumubuo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, huwag niyong dayain ang mga mamamayan. Huwag niyong dayain lalo na ang inyong mga miyembro sa pamamagitan ng pinagmamalaki niyong marami na kayo. Huwag kayong magpalaki. Ang kailangan sa inyo, magpakalalaki. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na. Humandayan, Puntaan na po natin ang katanungan ng isa po sa ating mga taga-subaybay mula po kay Mr. Noel Sierra ng San Mateo, Rizal. Isa ho ang kababayan nating Katoliko. Ang tanong po niya, kapatid na Bularan, kung ang ililigtas lamang ni Kristo ay ang makakaanib sa kanyang iglesia, paano naman ang mga tao noong hindi pa naitatatag ng ating Panginoon Kristo o hindi pa naitatag ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Kung sa bagay po, mga kababayan, ay hindi naman ito dapat na problemahin ng sino man eh. Kung meron dapat na ihanap ng lunas ang tao, yung kanyang sariling problema sa kaligtasan. At noong paman, ay meron na pong itinuro ang mga apostol kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi inabot. Ibigyan pansin natin, sa mga tao na hindi inabot ng pangangaral ng Ebanghelyo. Mababasa po natin yan dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 12, ang mga talata po ay 2 hanggang 3 at 14 hanggang 15. Ganito po sinasabi. 2 pala, Roma 2 at ang talata po ay 12. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Pansinin po ninyo yun, ulitin ko, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatututuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Maliwanag ang nabasa natin sa Biblia, yung mga tao na hindi inabot ng pangangaral ng Ebanghelyo, ayon kay Apostol Pablo, hahatulan yun sa kautusang nasusulat sa kanilang puso, at sa kanilang budi. Ipinapapansin natin, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, sa ating mga televiewers, na hindi lahat pala ng kautusan ng Diyos sa Biblia lamang nakasulat. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, merong kautusang nasusulat sa kanilang puso at sa kanilang budhi. Pero iba po yung inabot na ng pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi natin kanina, hindi sana dapat problemahin ng iba. Yung iba sila Bonifacio, sila Rizal ang pinoproblema. Mantalang ang kanilang sarili mismo, hindi na inihanap ng lunas yung problema tungkol sa kanilang kaligtasan. At saka sa Biblia po, gaya ng aming binanggit sa inyo, pagka inabot ng tao ng pangaral ng Ebanghelyo, hahatulan na po siya ayon sa napakinggan niyang Ebanghelyo. Sapagkat dito po sa Roma 2:16, ganito sinasabi, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi naman pwedeng sabihin ng tao na, halimbawa, nakapakinig po siya ngayon, baka pwede na ako isama dun sa hahatulan, hindi ayon dito sa Ebanghelyo, kundi sa aking puso na lang at sa budhi. Narinig na nila yung Ebanghelyo. Narinig ang Ebanghelyo, kaya hahatulan sila ayon naman sa napakinggang Ebanghelyo. At
patuloy po naming ipinangangaral ang Ebanghelyo. At kung pag-uusapan po Ebanghelyo, mga kaibigan, ito po ang nasa Ebanghelyo na dapat nating masunod upang tayo maligtas. Dapat pong masangkap tayo o maging kaanib sa tunay na iglesia sapagkat ang tunay na iglesia ay siyang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Sa Efeso 5:23, ito po ang pahayag, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo, pero meron pong ililigtas ang Panginoong Hesukristo. Hindi po lahat ng tao, kundi ang mga nasa loob ng iglesia na kay Kristo ang ililigtas ay ang iglesia. At dito po, sa binasa natin, pahayag ito ng Apostol Pablo. Kaya tungkol po sa mga nagtatanong kung paano ang mga taong nabuhay bago lumitaw ang Iglesia ni Cristo noong 1914, malinaw po ang kasagutan ng Biblia. Tandaan po ninyo, hahatulan sila sa kautosang nakasulat sa kanilang puso. Ang mga inabot naman ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hahatulan po sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Halatang halata naman talagang planted po yun, Brother Eli, dahil meron silang, may kaagad silang nakahanda na portion ng excerpt ng ating program na pagdating sa puntong yun, ipinakikita. Na hindi naman pinapakitang buo. Opo. Pinuputol lang alanganing putol, ano? Opo, totoo po. Para lumabas na mali tayo sa tao, di ba? Opo, ganun. At yan, ay siguro, bukas mag-live ka uli, Kabularan, at open mo yung isang line. I-on the air. Opo. Kahit naka-open, kung di man i-on the air, ano, silbi nun. Ako, Brother Josel, Brother Danny, pag tumawag doon, silang tatanong ko Ano? nakahanda ba kayo makipagdebate sa television kay Brother Eli? Yun lang. Yun lang. Ay, mapapagalitan ka. Ulitin lang niya yung sagot niya, Brad Willie. Ano? Oo, pero sa plaza muna. Ay, Ang sinabi po ni kapatid na Josel, totoong bukas ang line ng ating telepono. Open po yan sa lahat. Hindi gaya ni Bularan, kunwari bubukas-bukas ang telepono, ayaw naman. Piram Brother Danny para daw sa kaayusan. Charing. Oo. Kunwari pa ay magla-live at may open na telepono, pero sinubukan ng kapatid, di naman siya makapinasok. Ayaw, Brother Danny, kahit Ayaw. anong pilit. Buko. Sabi nga nung Lloyd Sabihin niya, Castor, welcome ako magtatanong. yun pong mga operator nila, Brother Eli, si Lloyd Castor at si Arthur Inco. Yun po yung mga... Dinasala yung mga magtatanong. Opo, Brother Eli, kahit anong pilit ng mga caller, ayaw po nilang ipatch doon sa mga nasa panel. At ang sinasabi, para daw sa kaayusan, kaya hindi raw nila pwedeng i-on the air ang mga tanong. Masyado na pong Huwag ka magbukas ng gawin mo na lang yung dati na kunyari, may nagtatanong, hindi naman totoo. Opo. Huwag ka na lang magbukas ng line pag Nakalagay. ayaw mo. Di ba, Brother? Opo, nakalagay pa Opo. kunwari, Brother Joseph, sa TV, you can text or call us. Samantalang pagkatatawag ka, hindi naman talaga papalusutin yung tawag nung magtatanong, Brother Eli. Tama naman yun. Pwede Hindi, maganda, ilagay nila yung text. Mhm. Kung ayaw nila magtanong, magte-text na lang tayo. Di ba? Opo. Kaya hindi naman nila pakikita, sinesensor din nila. Marami din. Hindi naubusan ang gimmick ng buko ito. Ang baho na style nila, no? Baho na style ng Ano na yun bulok na yung ano. Di ba ano tawag doon? Bulok na? Opo. Bulok na po Style style. bulok. Style bulok. Hindi na bumibenta yan Kabularan. Hindi na bumibenta yan. Kaya kayo magla-live kayo. Kabado kasi sila, Brother Josel Kasi once na sila yung nagbukas ng linya ng telepono, tapayagan nila na matanong sila on the spot. At lalo si Brother Eli magtatanong, ay mangangamote itong mga to, Brother Josel. Mawawala ka ayusan. Oo, talagang pati ayos ng buhok mawawala. Magugulo ang buhok ni Kabularan. Sabi sinabi naman niya, Michelle, talagang masakit na ulo ko. Sige. Nakakatuwa itong mga taong ito. Akala mo kasi bata ang kanilang kausap. Hindi naman makalulusot siya sa mga taong
sibilisadong nagsusuri. Magpabubukas ka ng telepono, ayaw mo namang yun. Sabi nga, Brother Danny, nung isang tumawag, bakit po sa dating daan? Matagal na po sila nagla-live. Nakakatanggap sila ng mga magtatanong. Ano mo sagot? Huwag yun na kami itulad sa dating daan. O, kita mo raw yun. Huwag daw itulad, yung programa nyo, naglagay kayo ang tamang daan. Oo, talagang May karugtong pa yun, hindi lang narinig nung ano. Ano mo sabi? Huwag nyo na kami itulad sa dating daan. Totoo yun eh. Hindi namin kaya yun. Hanggang ganito lang kami. Ikaw naman nag-live na kami. Gusto mo mag-air pa ng tawag. Ano ka pareho niya? Ano po? Nangako na nga ikaw ako sumuto pa. Lumalabas pala, Brother Josel, yung live, may magtatanong on the air, wala palang kaayusan yung Brother Josel. Wala. Sa kanila, wala. Para sa kanila. Oo. Iba rin ang standard nila, Brother Josel? Magulo utak nun. Sige. At kunin naman po natin ang ating mga kababayan na nakagaantabay sa ating mga line ng telepono. Line 14, Candel Alian ng Quezon City. Magandang gabi po. And then, sabihin ko lang po sana kay Brad Eli, sinabihan po siya na gumagawa ng haka-haka. Kanina po kasi nanood ako ng Tamang Daan eh. Sana po pakipaliwanag din mamaya yung sinabihan po siyang gumagawa ng haka-haka ukol sa yung oras na pagdating ng Panginoon, kasi daw sinabi ni Brad Eli na nag-uusap daw yung Panginoon. Ano ba daw nakatanghod si Brad Eli ba doon at may nasabi siya? Yun lang po. Ano daw, Brother Danny? Kasi po, may sinabi daw po kayo na nag-usap yata yung Ama Opo. at ang ating Panginoong Jesus. Ay, talaga nag-usap yun bago bumaba rito, no? Kasi po sinabi kanina, kasi bago po kayo mag-umpisa sinabi po na Hindi haka-haka yun, kapatid. Ito bibigyan kita. Actually, ang unang-unang nag-family planning ang Diyos eh. Nag-usap nga sila eh. Umpisa, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon Plano. sa ating wangis. Di ba? Hindi ba planning yun? Opo. Tapos, nag-usap sila, pwede ba hindi sila mag-uusap? yung sabi po kasi Dahil may kasama ang Diyos, siyempre mag-uusap sila, kasama niya ang anak niya. Pakinggan mo kapatid sa Kawikaan 34. Ito po ang sinasabi sa talata. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Namo, di mag-ama yan. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak niya? Di sila'y mag-ama. Yan ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Natural, nag-uusap yan. Kaya nga nung lalangin ng tao, nag-uusap din eh. Kung 1.26 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Tuloy. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Kaya pag nakakahuli ka ng isda, mangingisda ka, nakahuli ka ng isda, isa yan sa pinag-usapan ng Diyos eh. Dahil kung hindi yan kasama sa pinag-usapan ng Diyos na ang kapangyarihan ng tao ay higit sa isda, ay ikaw ang huhulihin ng isda, tanga. Hindi ba? Isa yun sa usapan eh. Tapos ano pa, Brother Willie? At sa mga ibon sa himpapawid. Tingnan mo, pinag-usapan din pala nila yung ang tao magkakaroon ng ibon ng kapangyarihan sa ibon sa himpapawid. Kaya ang tao kumakain ng ibon. Pag tingnan mo, pag wala ka ng kapangyarihan, patay ka na. Ikaw ang kinakain ng ibon. Talaga. Yan si Kabula lang kakainin ng ibon niya. Kasi ang tao may pinag-usapan na ang Diyos at ang Ama at saka yung anak eh. Kung ano mangyayari gagawin nila sa tao eh. Bibigyan nila ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa himpapawid, at sa buong lupa. At sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar,
y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Isa yan sa usapan ng Diyos eh. Kaya nag-usap talaga yun. Sasabing haka-haka, katarantaduhan ni Bularan yun. Yun lang po. Sana nanonood siya para nasagot ko. Oo, hindi naman kasi matututo na yun, kapatid. Sino mo nga naman yun? Sige, thank you Hindi po. na matututo yun. Ang gagawin na lang nung tumutol at pasamain si Soriano at saka ang dating daan. Pero para matuto pa, mahirap nang matuto eh. Nabulag na utak nun eh. Pag ang tao nabulag na ng demonyo ang utak, hindi natatanggap ng totoo. Pero yung prinsipyo na sinasabi ko, na si Kristo bago bumaba rito, nag-usap na sila ng Ama. Sinabi na ng Ama kay Kristo, o maghihirap ka. Ayun, nakasulat sa Biblia yun. O, sasampaling ka. O, nakasulat yun eh. Yeah, ikaw eh, susuntukin ka, dudurang ka. Ha? At ipagkakanulo ka ng kaibigan mo. Eh, nakasulat na lahat yun eh. Pinag-usapan na nila yun eh. O ngayon, pag may nagtanong sa'yo, kung anong araw ang paghukom, sabihin mo, hindi mo alam dahil hindi ko naman sasabihin sa'yo ngayon. Nako, hindi ka takataya, nasa Biblia yan. Kaya nga nung tanongin si Kristo ibig mong sabihin, nung tanongin si Kristo, sabi niya, walang nakakaalam nung araw at oras kundi ang Ama lang. Hindi ba totoo na sila'y nag-usap? Opo. Hindi ba naman, kaya si Kristo sa talino na yon? Kung si Pedro naisip, Brad na Dani, naisip ni Pedro, kailan kaya yung araw ng wakas? Naisip ni Pedro, si Kristo pa, bababa rito, hindi na itanong sa tatay niya yun. Kailan ang wakas? Di ba naitanong yun? Siyempre Pag hindi mo naisip na yun, tinanong ni Kristo, bobo ka talaga. Walang laman ang utak mo. Yan parang buko na lulutang-lutang sa dagat. Grabe. Kung si Pedro naisip itanong yun Opo, si Kristo tinanong pa yun. hindi makaisip na itanong yun. Siyempre, nag-uusap sila ng Ama kung ano talaga ang ipapangaral niya, di ba? Mangangaral po ako, Ama, ano ba papangaral ko? Tinanong niya yun Kaya ang sabi niya doon sa 12:49 ng Juan, hindi ako nagsasalita mula sa sarili ko. Kung ano sinabi sa akin ng Ama, yun ang sinasabi ko. O, diba? Diba? Opo. Sabi sa English, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Porque yo no he hablado de mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que de decir y de lo que he de hablar. Tamo? Kung ano ang sasabihin niya, sinabi na sa kanya ng Ama yan, kapatid na Dani. Opo. Hindi palagay mo ba si Kristo na ating Panginoon, ang Panginoon ng kaluwalhatian, hindi na itanong sa kanyang atatay o Ama? Kung may magtanong sa akin kung kailan ang paghuhukom o ang araw at oras, ang sasagot mo ganito. Usap na sila nun Di ba? Kaya hindi mo nasasabihin ng Ama yung pagparito. Kasi pag sinabi ng Ama, magsisinungaling lalabas si Kristo wala siyang kasinungalingang gagawin. Kaya hindi talaga sinabi ng Ama sa kanya. Yan ang dapat nating maintindihan. Kaya yung Ama, iba yun ang sa anak. Iba yung anak sa Ama. Kagaya ng paniniwala ng mga pastor ng nahilo ng mga oneness. Yung Ama raw, yun ang anak. Dahil pala yung anak, ba't naman sasabihin hindi niya alam yung paghuhukom? Ibig mo sabihin, nag-amnesia si Kristo. Opo. Nanggaling lang sa langit, kay lapit nag-amnesia na. Napakamaling paniniwala niyang mga katarantaduhan paniniwala na yan, Brother Danny. Opo. Kaya masasabi ko, sasabihin, hindi raw totoo nag-usap yung mag-ama bago pumunta. Nag-usap yun. Kaya nga, pati sasabihin niya, sinabi sa kanya Diba?
Yun ang ibig sabihin. Hindi paghahaka-haka yun. That is a wise and prudent deduction of things based on biblical available facts. Diba? Opo. Yun. Hindi paghahaka-haka. Yun, si Kabularan, wala kasing kakayahang humakahaka. Dahil hindi gumagana. Sabi niya kasi, tiwarik daw ang utak ko eh. Diba? Sabi niya, meron siya, paano yung pagkakasabi niya? Baligtad ang utak. Baliktad daw ang utak ko, sabi nung panel na yun. Hindi baling baliktad, may utak. Sila, kahit anong baliktad ang gawin, parang buko, ang laman sabaw. Yan. Ayan, kaya Kabularan, ibayin mo si Brother Soriano. Sensible yan, may logic. Kayo walang logic eh. Wala kayong sense. Wala. Kapatid na Dani. Hello. Ay, isipin mo, naguguni-guni ko ngayon, kapatid na Josel. Kung totoo yung kanilang parang nunuya na yon, bakit ika? Nandun ba si Ginoong Soriano? Nakatanghod ba siya? Ganun naman ginamit na. Kung hindi ka ba naman Bakit? Nung bang magkasundo si Ber Santiago at saka yung si Yolanda, naiiwanan yung asawa niya, nakatanghod ka ba rong Kabularan para katulan mo hindi totoo yun? Ay, bobo. Kita mo? Wala ka naman dun eh. Pero anong naging resulta? Ang naging resulta, iniwanan ni Yolanda yung asawa niya at mga anak. Diba? Yun ang totoo. At hindi nyo kayang baliin niya kahit sa husgado. Diba? Kahit idimanda nyo ako araw-araw, papayag ako. Patutunayan ko, bago iniwanan ni Yolanda yung asawa niya, na sinamahan ni Ber Santiago, natuturutotin si kapatid na Manny, na asawa niya, may usapan niya, hindi naman pwede nagkita lang yan dun sa Mindanao. Taga Bicol yung babae, no? Taga Bulacan naman yung lalaki. Nag-usap yan. Kahit hindi ka nakatanghod dun, Kabularan, alam mo yan. Na nag-usap? Na may pag-uusap yan. Ayan. Ewan ko sa'yo, kung yung asawa mo, nakuha mo na lang na hindi mo kinausap. Baka dinaan mo sa pagkaministro mo. Pero kung lang tutuhanin mo sa legal, siyempre kinausap mo asawa mo. Di ba yun ang rightful analysis, Brother Danny? At masama naman pag hinalaan ko si Kabularan yung kanyang asawa kinidnap niya. Dinampot na lang. Siyempre may usapan kayo, kaya kayo nakarating sa ganyan. Talagang mas lalo. Kabularan, yung mga puna-punan nyo na sa akin, ayoko na sanang kasi itong mga caller natin, dinadala pa sa akin yung chismis ni Kabularan. Siyempre, sasagutin ko yung Brother Danny. Hindi nyo ako masisisi. No? Ayan. Baka gusto nyo, ulitin natin 1-year period. Ang sagutan. Hindi ako atras dyan. Marami na naman mababaklas dyan. Atras ka ba, Brother Willie? Hindi po, Brother Eli. Neba. Sa tulong at awa ng Diyos, basta't buhay tayo. Pero na lang, kumapatay na nila tayo. Ayan. Sa bagay, masamang implikasyon nga niyan talaga, kapatid na Josel. Yung nasanay sila dun sa hindi nag-usap. Tingnan mo, hindi nag-usap kasi si Ginoong Felix Manalo at yung kanyang anak nang ipaliwanag nung ama yung wakas ng lupa, yun yung panahon ng kanyang pagsipot. Nang ipaliwanag nung anak, hindi, ang wakas ng lupa yung pagparito ni Kristo. Hindi kasi nag-usap. Sabagay, isa pa yung Brother Danny, yun naman mag-amang Santiago di ba? Yung kasi, mag-ama kasi yun, Diyos, saka ang Panginoon. Ito yung mag-amang Manalo. Sabi nung ama, yung wakas ng lupa, yung panahon ng kanyang pagkasugo. Ay, panahon, sabi naman nung anak. Yung sabi nung ama, Ayan. Panahon ng kanyang pagkasugo, wakas ng lupa. Sabi naman nung anak, pakita rin sa screen. Pakita rin sa screen. Yan. Ayan. Basa, kapatid na Josel. Ang layo. Magkasing kahulugan ba ang wakas ng lupa at mga wakas ng lupa? Hindi. Sabi naman ni Camille RD, hindi. Magkaiba ang ekspresyong mga wakas ng lupa at ang ekspresyong wakas ng lupa. Ang wakas ng lupa, walang mga, no? Opo. Ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi. Sa panahong ito, lilitaw ang iglesia ni Kristo. Ano ngayon? Sabi nung tatay niya, ang litaw niya, yung sugo, wakas ng lupa. Kaya sabi naman nung anak, ay, pagparito pa ni Kristo yung wakas ng lupa. Kaya tatay, hindi ka pasugo hanggang ngayon.
Di ba ganun na dapat niya? Nabularan. If you are going to analyze that, di ba, Brother Danny? Opo. Kaya kapatid na bularan, magpahinga ka na ng ano mo ng talikuran. Sasagot ako, tiyak. Hindi ako pwede hindi sasagot. Tandaan mo, sinisiraan mo ko sa mga tao. Hindi ako pwedeng hindi sumagot. Ayokong matakpan yung katotohanan ng katarantaduhan. Ayun. Bagay, Brad Danny. Mag-usap sila tindi. Talagang butata eh. Eh, Brad Willie, nag-usap si Kabularan tsaka yung kuya mo si Ber eh. Oo. Diba? Lakdarin. Lakdarin eh. Kapatid na Ber. Ano naman yung sinasabi nila, Ginoong Nabales, na di umano, buhay pa ang asawa ni Kayoli, nagsasama na kayo? Sagot. Marami pong salamat, kapatid na John. Yun po sinasabi nila Ginoong Nabales. Yan po'y hindi totoo. Yan po'y paninira lang. Hindi ho totoo na buhay pa yung asawa ni Kayoli, nagsasama na kami. Katunayan? Ang katunayan po, hawak ko ngayon yung kanyang death certificate. Namatay po siya noong May 2001. 2001. Apo. Yeah. Kailan sila nagsama? Pagkaraan ng ilang minuto, tinanong, kailan ka ba naman naanib sa Iglesia ni Cristo? Paano naman, kapatid na Nung Ber? kami ng aking asawa. Nung kami ng aking asawa po. Sabi po, Brother Eli, 1998. Noong 1998 po, nung ako po'y itiwalag ni Ginoong Soriano, ako po at nung may bahay ko'y nagsasama na sa may Bicol. 1998, kinakasama niya na. Namatay yung asawa 2001. O, di ba? Asan ang logic doon? Kaya nga po ako nakakambot na ulo eh. Siya pa nagdala ng ebidensya niya, pinakita pang ganun eh. No, yung kanyang death certificate. Pambira. Kaya sabi ko nga, mag-usap at hindi ito mga ito. Plaktado pa rin. Kapatid na Danny. Ang tawag doon, palpak. Sa ibang tawag po, butata. Ayan. Sino ko naman ang hindi nakakatuwa itong grupong ito. Kaya doon po sa lahat ng mga nakapanood ng kanilang pakunwaring live kahapon. Ayan, isang simpleng sagot lamang ni Brother Eli ay palagay ko naman mas lalong nalulong ito sa mas malalim na pagkakalubog sa kahiyan. Hindi pala nag-usap Kailan ba nag-umpisa mag-live na may tanungan? Kahapon lamang po yata. Andiyan mo, abangan natin sa susunod, Brother Danny, baka tayo makalusot. Pag nakalusot ka, tawagin mo ako, ha? Ayan. May itatanong ako kay Kabularan, eh. Like ko siyang makausap ng live dahil gusto ko itanong sa kanya yung tanong na kahit ano isagot niya mali siya. Ay, gano'n. Baka naman, Brother Josel, baka naman nakikinig sila ngayon. Di tumawag na sila ngayon sa atin, di ba? Ikaw naman, test broadcast lang yung kahapon. Simula bukas, tape na uli. Ano yan? Number coding o color coding? Sumubok lang naman sila, kayo naman eh. Ay nako, kapatid na Danny kasi ubos na oras natin. Naubos yung ating oras. Kasi po dito sa kabilang sa kabilang istasyon, sila Kabularan. Kasi po nagsusuri ako eh. Ang lagi pong inuubo sa loob ng isang oras, kayo ng kayo, topic. Ngayon, isang sunod-sunod na araw na, yun tungkol sa pagkakakandidato nyo yata. Kasi pinapakita nila, pinapalabas nila, meron kayong salita na magkakontra. Meron kayong ayaw, masama, meron itong bandang ulit, sakayon kayo. Ano po ba talaga? Kakandidato po ba kayo, kapatid? Hindi, ganito yun, Mang Tony. Ganito kasi yun. Ako naman po ay naging panuntunan ko na sa buhay, no. Yung aking sarili ay kung maitutulong ko sa kapwa, mismong yung sarili ko, na itinutulong ko yun eh. Siguro, sabi ko nga, kung halimbawa, ay kailangan ng bayang Pilipinong serbisyo ko, mahirap naman ako magpa-importante na kung kailangan nila akong serbisyo ko, yung maitutulong ko yung makakabuti sa bansa ba't ako tututol, di ba? Ano? Ngayon, ano naman ang magkakakontra po ron, Man Tony? Kasi po yung unang pinakita nila, kasi raw meron kayo, sabi nyo, meron kayong nababalitaan dyan na gusto, palagay ko matagal na po ito eh. Oo, matagal na po yun. Meron kayong nababalitaan dyan na isang mangaral na gustong pumasok sa politiko,
Eh, sabi nyo, masama yan dahil parang makasalanan yung mga, sa politika eh. Ganun po sinabi nyo. Tapos, may pinakita na naman sila sa bandang huli. Eh, yun nga, parang gusto nyo pumasok. Ay, wala pa naman ako sinasabi gusto kong pumasok. Ang sabi ko, Tony, ganito. Ay, kung yung politika ay sasalamuha ka riyan, marumi yan eh. Lalo na kung isang mangangaral ka ng Diyos, ba't ka naman makikisalamuha dyan sa politika? Eh, di parang nakikisalamuha ka sa maruming bagay. Eh, ayaw po ng Diyos sa ganun eh. Sabi po sa Biblia, yung kawal na nasa pagkakawal, para kalugdan nung nagtala sa kanya sa pagkakawal, eh hindi siya dapat mahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Eh, pero kung halimbawa, sa isang pagkakataon na ibang pagkakataon nakita ko na yung need, yung pangangailangan ng aking maliit na magagawang itulong sa sambayan ng Pilipino, ba't naman ako tatanggi ron? Hindi naman ako namumulitika. Katunayan nga hindi ako pumakandidato eh. Pero kung ako ay gagawin presidente kahit hindi ako kumakandidato masama naman yata yung maitutulong mo yung sarili mo, hindi mo itulong. Hindi po ako politiko at ayokong maging politiko, kapatid. Pero maaari mayroong occasion na kahit hindi ka politiko mayroong lumakad na Brother Josel, na party na ikaw kinuha. Tapos nanalo naman. Ba't mo naman tatanggihan kung panalo nga di may kapangyarihan ka para pabutihin at matulungan yung bayan. Ba't naman masama ron? Hindi naman po ibig sabihin nung kakandidato ko, no? Di po, alam nyo yan, mga patikim lang nitong aking mga kabarkada rito. Kinakabahan na po kasi. Kinakabahan, patikim pa lang Isa po kasi sa malalaking issue yan Brother Eli, na malaking pangamba nila Kasi hindi nila kapatid na Willie, Brad Danny, kahit kailan ngayon maipangangahas na sabihin nila ang INC vote ay solid at hindi magpapanalo kay Soriano. Alam nila kabado sila riyan If ever halimbawang si Brother Eli matuloy po sa presidential race, alam nila mahihirapan sila ngayon lang kapatid na Willie. Kaya at least makakahati tayo ng boto Oo. Ang sabi ko nga ang totoo ron, sabihin nila kandidato nila 3 months before the election. Magkakampanya ako. Titiyakin ko hindi mananalo yung kandidato nila. Kasi hindi nila magagawa na ahead, Brother Eli. Nakikiramdam sila sa survey Saka hindi nakikiramdam, pero pinakikiramdaman din may mga nanamamanhik sa kanila, kung ano ba mga kasunduan dyan, di ba? Ganun yun. Kaya sila, pagka halimbawa, malapit na yung botohan, 1 week, 2 weeks, at saka sila nagdideklara, Brad Danny, Brad Willie. Yung presidential bet nila, sinasabi nila 2 days before the election. Minsan 1 day na lang Para po sigurado na Brother Eli kasi po nadala sila sa mga survey. Kung sinong malakas, yun ang kanila sasabihin, bibit-bitin. Ang problema nilang malaki dyan, Brad Willie, Brad Danny, pagka ang turnout ng mga survey, si Brother Eli ang malakas, hindi nila kaya sabihin, si Soriano bit-bitin natin dahil... Bagaman ako naniniwala, kapatid na Josel, hindi may iwasan yon na pag si Brother Eli po ay matutuloy at mapipilit natin na maglingkod sa sambayan ng Pilipino bilang Pangulo, natitiyak natin maraming Iglesia ni Cristo boboto kay Brother Eli. Dahil sa katotohanan na marami namang Iglesia ni Cristo na nandun lang dahil sa hindi naman talaga sila sumasampalataya. Iba'y tinatakot at iba naman ay mayroong ibang dahilan. Pero yung ginagawa na nila, kapatid na Willie, ay isang bagay na multong sila ang gumawa na kinatatakutan nila. Una, ito dapat demanda ito ng electioneering Hindi naman si Brother Eli nagpa-file ng demanda, abot na ang reklamo. Di pumunta ka sa COMELEC at tignan mo kung may Eliseo Soriano naka-file ng kandidatura. Dapat ba i-demanda ako? Hindi po. Sabi ko po, sana magreklamo sila
at idemanda tayo ng pangangampanya. Dahil sila po para bagang tiyak na nila nga kayo nga ikakandidato. Hindi pa nga kayo nagpa-file ng kandidatura. Hindi ko pa nga ina-accept yung offer sa akin, ano? At kung Alam mo sakaling bang meron ng samahan ng mga Bombay at saka mga Chinese na magpipila sa aking kandidatura? Ayan. At ang ibig sabihin niyan, Bro Josel, pag si Brother Eli po ang talagang ibig ng tao, walang maglalabi, hindi pakikinggan ang maglalabi. Yan ang tinitiyak natin. Kaya nga po si Brother Eli hindi tatakbo bilang senador, mayor, dahil lilitaw, pamumulitika lang yon. Ang gusto nyo, si Brother Eli lang lagay natin at tiyak natin na hindi na ang politika sa ating bansa ay kagaya ng dati. Magkakaroon ng malaking pagbabago at maiiba ang imahe ng politika, kapatid na Josel. Kasi sinasabi na ni Brother Eli noon, pag itong mga pastor ng relihiyong ito ang uupo, ay anong mababago, kapatid na Luz? Di mas lalong lalala. Oo, mare-raid ka araw-araw ng NBI. Dahil papaboran yung kanyang pinagsisilbi at pinananampalatayang samahan. Walang pagbabago. Pero kung si Brother Eli po ang malalagay dyan, tinitiyak namin sa inyo, tandaan nyo ito. Walang mangyayaring ganyan. Ay, tama ka na. Hirap na hirap ng kalooban ni Kabulara, no? Kabulara, kung sakasakali namang tanggapin ni Brother Eli yung offer, na siya nga ay tatakbo sa presidential race. Tanong naman sa iyo ano naman ang sama? Ano naman ang sama? Ayun sa Biblia. Hindi, pagkukontrahin nga yung sinabi natin Brother Josel, pagkukontrahin yung sinabi natin, hindi naman nila pinaplay ng buo, ano? Kaya para lumalabas magkakontra kasi kukuha ng kapiraso dito, kuha ng kapiraso doon. Ganun yun Ganun po yun Kaya nga sa atin Kabularan, kung may sama, ilabas mo sa Biblia, maglagay ka ng batayan mong talata. Ang problema sa iyo, katsang ka ng katsang Wala namang hindi ka maipakita posisyon ng maayos. Bigay mo yung batayan mong talata, lumabang ka ng debate para maipakita mo, meron kang sama. Pero hanggang wala ka na ililitaw, ano naman ang sama? Kabularan. Di ba? Inggit lang ba, tita? Inggit lang yun. Kasi alam niya, pag siya kandidato, hindi siya mananalo. Siyempre. Ay, nako. Ayaw ka na presidenteng kalbo. At ako raw pupunta sa impyerno, unang-una raw pupunta sa impyerno, Brother Joseph. Oo, talaga? Pakita mo, Brad Mill, unang-una raw ba naman ako pupunta sa impyerno? Bira, yung mga tao na sama ng budi sa kapwa, dadaling ka agad sa impyerno. Hindi pa nga dumadating paghatol ng Diyos Ako uunahin mo sa impyerno. Meron ba ka dyan, Brad Mel? Meron po tayo. Yung ating ipakita. Ditong aral niya, mga kababayan, ito po ay ipinahayag nitong punong ito sa isang kanilang pagtitipon, yung tinatawag ho nilang pasalamatan, pagsamba, sa lugar ho yun? Sa Apalit. Opo. Sa papalit-palit ng doktrina. Ang sabi ho niya, kaya ang dami-daming Diyos sa Biblia. Kumukulo ang dami. Kaya ang dai-daing Diyos sa Biblia, kumukulo. Ang dami. Kaya ang dai-daing Diyos sa Biblia, kumukulo. Ang dami. Kung gusto mo nga, mabibilang ka pa rin Nangantyaw po Ang dami-daming Diyos. Ang kinakantyawan pa, yung mga nagtuturong iisa ang tunay na Diyos. Opo. Ang sabi niya, kumukulo raw ang Diyos. Ang reaksyon po niyo sa sinabi niya, sa dami raw ng Diyos, kumukulo. Itong taong ito, ang siyang unang kukulo sa dagat-dagatan nga po ito. Bakit? Biro mo, ako raw ang unang kukulo sa dagat-dagatan ka po, Brother Joseph, ano? Tamo, ang sama ng panalangin nila sa kapwa. Alam mo kung merong unang kukulo ron, mauuna sa akin si Manalo dahil nauna siya sa akin. Brother Joseph, no? Tinan mo ang mga aral ni Manalo, mali-mali. Pero yung sinabi ko na maraming Diyos sa Biblia, kumukulo ang Diyos sa Biblia, abay, totoo yun, Brother Joseph. May batayan nyo, nasa 82:1 ng awit yung paano akong kukulo sa impyerno, totoo sinasabi ko. Apo. Kayo ang kukulo sa impyerno dahil hindi totoo sinasabi nyo. Basahin natin ang 82:1 ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayun, tinan mo ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. At siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos.
O, di ba? Totoo sila. Tinatanggi na lang nila ngayon eh. Yung kanilang pasugo na 1939 issue, na page 21, kung pwedeng ipakita sa screen, Brother Joseph, naniniwala rin naman silang maraming Diyos eh. Page 21, November 1939 issue ng pasugo nila. Sige, pwede ba natin? Ayan na. Sentro natin. Hindi mababasa eh. Sabi nila, bakit pa kami mag-aaral? Sa naniniwala naman kaming si Kristo'y tinatawag na Diyos. Kinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang na Diyos. Yan. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos. Awit 82:6. Kita mo, basahin natin yung 82:6, Brother Joseph. Ang sabi po, aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Timothy, kumukulo ang Diyos dyan. Mga anak pala ng Diyos tinatawag na Diyos Brother Joseph Tama po. Daing anak ng Diyos. Pati nga mga anghel, mga anak din ng Diyos di ba? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ano ngayon ang mali sa sinabi kung kumukulo ang Diyos sa Biblia? Sa dami. Di ba? Hindi siguro marunong ng Tagalog itong Bisayang ito. Akala niyang ibig sabihin ng kumukulo, mantika. Kaya ako raw unang kukulo sa impyerno. Alam mo, isa sa mga expression Tagalog, pag sinabi, kumukulo sa dami, ibig sabihin maraming. Ibig sabihin. Kaya nang hindi napag-aralan ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Dahil hindi naturuan ni Manalo, ibig sabihin. Sa bagay talagang mahirap po kausap, Brother Eli, mga Tangalog. Saka hindi kataka-taka yun, Brother Eli, na hindi nila alam yun eh. Kung yun ng Santa Cena ginagawa nila umaga hapunan yun. Wala silang sense of time Opo. At mo, sa pasugunan nila nababasa na, mga anak ng kataas-taasan, tinatawag din na mga Diyos, ang sabi, di ba? Tinatawag din silang Diyos, ikinakapit din sa kanila ang salitang Diyos. Ang dai talagang Diyos. Sabi ng pasugo mo yan, Ramel. Ano yun? Kakaawa ka. Kakahiya kayo. Sige na nga, wag na natin pag-usapan. Naalala ko lang, Brother Joseph. Buti na lang, tagumpay ang concert ni Brother Eli kagabi. May maiinggit na naman siya. Opo naman, Brother Eli. At yan nga po, bakit daw kamahal ng ticket? Sabi ni Bularan, ano pakialam niya? Hindi kaya mahal siyempre, sponsor ticket, iba. Opo naman. At saka si Brother Eli yun, presidentiable yun. Kung yung hindi presidentiable, kapatid na Josel, ang ticket ay... Mahal pa lang ang ticket natin kay Michael Jackson. Diba? Sponsor ba? Pagka kay Michael Jackson ka pumantay sa sponsorship, million ng sponsorship doon, di ba? Opo naman. Sa atin nga, 20,000 lang sponsor na di ba? Opo. Nako. Makapuna na lang. Wala na lang mapuna yan sila, sila, yung yung mga barkadahan mga kalbo, brother. Wala ka nang masabunot dahil... Wala. Alam mo kung sino yung madalas nakakalbo, Brother Joseph? Sino po, Brother Eli? Yung madalas na sinasabunutan ng asawa. O ng babae. Ang alam ko, first stage po niya, Brother Eli, nagkakahati po na yung buhok yun ang unang stage po niya. Saka aabot sa nakakalbo. Anyways, ang sinasabi nga ho natin, ano ba pinupunan ninyo doon? Ano ba ang reklamo ninyo? Di patunayan yung mali sa Biblia yan. Ang mali, Brother Eli, kung ginagawa nila. Nagbebenta sila ng mga kung ano-ano. May mga abulo yan silang wala sa Biblia. Santa Cena may abulo yan.
Oh, tapos pasugo magkano pasugo ngayon, pati Dani? Ba, hindi ko na alam. Nung araw, bayad doon, 50 25. yata ngayon ang pasubo nila eh. Opo, 25 nung araw. Hindi pa yon. Hihingi ng abuloy sa miyembro para sa pasugo. Tapos pag na-print na yung pasugo, bebenta. Bebenta naman. Opo. Parang lagaring hapon, ano. Doble kayo, eh. Umulong at sumulong, may kusot, di ba? Opo. Anong masama? Salita ng Diyos ang kinakalakal nitong mga tinamaan ng magugulo na ito. Pero hindi nila. Yan kasi mahirap sa kanila. Hindi nila kayang tutulan si Brother Eli sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Doon sa kanila sinasabing mga puntos, kapatid na Dani. Oo. Yung ba naman pati ba naman pag-awit ni Brother Eli na hindi nila kasi kayang gawin? Ang kanila, panunuya. Panunuya yung kanila. Pangungot siya. Hindi pagbibigay ng katwiran para maidepensa yung kanilang posisyon sa kung ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Hindi ho sila ganun Ang kanila panunuya, yan ba naman na yan boses na yan? Tinan mo nga, yan ba ang boses na pang-concert na 20,000? Correct. At natanda ko yung sulat ng isang aklat ng akda, may akda isang Trinidad. Yun daw, sarcasm and ridicule ay last defense of fools. Yun daw, yung mga panunuya, yan ay huling depensa ng mga siraulo. Yun ang sabi dun sa aklat na discussion and debate siya. Paano ang tuya, Brad Joseph? Yun daw ba naman yung boses na ang tickets ng concert 20,000? Ganun po, panuya, Brother Eli. Andun yata si Pilita, no? Opo, no. Saka si Nanit, no? Saka Sex Bomb, no? Saka ang pork chop, no? At andun pa si Claire. Special participation, brother. Alam mo, yun mga performer par excellence, sabi nga ni Claire, saka ni Nanette, ano? Diba? Saka sponsor yun kaya mahal yung ticket na sponsor, diba? Opo. Yun. Tayo na nabanggit lang naman natin. Pero yung passing na, wala naman kwenta yung punan ta. Palilitayan, ako raw nanghihingi raw ako sa members ng 20 million. Ba't ako maghihingi ng 20 million? Anin ko 20 million sa members, no? Yung pinapakita nilang video na ninakaw nila sa ating sentral, Brother Joseph. Hindi naman natin binroadcast yun, ninakaw nila Bularan yun di ba? Tama po. Video na yun. Yun pagkakatipong pangkapatiran yun, it's not intended for broadcast, di ba? Kahit i-broadcast nila, hindi naman nila kinukumpleto, no? Opo. Yun parang dun sa convention center, hindi naman para sa akin yun, di ba? Yung convention center natin pati ang mga lupa nito mahigit sa 1 bilyon ang halaga. 20 million lang naman yung pinapa-raise ko para matapos yung kisame, di ba? Pinupuna yun. Para man pinapatunog doon sa kanilang pinakikita na ako nang hihingi ng 20 million sa kapatid. Hindi ako nang hihingi nun, tanga. Engineer ang nang hihingi nun. Engineer, tanga. Bobo. Engineer ang nang hihingi nun para matapos yung bubungat kisame. para pinapatunog sa bulsa ko pupunta, Brother Joseph. Opo. At talagang kinukuha nila ng out of context. Binibigyan po nila ng mantsa yung inyong sinasabi, Brother Eli. Dahil wala naman kayong... Ako pa, inaatake ko nga yung abuluyan nyo ng Webes, no? Saka yung SSS nyo, saka yung abuluyan nyo ng Santa Cena, meron ba sa Biblia yan? Pangungwarta sa miyembro yan. Hindi utos ni Kristo yan. Yan ang napakaliwanag pangungwarta, walang kasala-sala yan. Webes, Linggo, habang mundo'y mundo, Webes, Linggo. Sabi nga ng Kapampangan, nung magsawa na yung mga Kapampangan, sabi ng mga Kapampangan, Webes sa tarap, Domingong kalbag, mapupusimbulan, peso sa malapad. Ayan, di ba? Kaya nabansog sila sa Pampanga Kasi yun nga sila sa isang linggo kukumulekta sila pagkarami, di ba? Tapos tayo pambabalik rin parang pinalilito tayo mangungwarta. Ang ebidensyang kayo mangungwarta, tinan yung kayayaman ninyo. Di ba? Ako ba mayamang kagaya ninyo? Ay, nako.
Dati nga po, Brother Eli, kung sabihin sa kasaysayan, wala raw pong pambayad ng bangka. Oo, wala raw. Oo. Biro mo, 2 pera yun. Brother Walang Eli. pambayad ng bangka yung puno nila. Ngayon, bilyonaryo. Bakit? Sa pangungwarta. Di ba? Sa pangungwarta. Ganyan lang. Diyan ang gagaling ang kayamanan sa pangungwarta. Pero para imarka mo si Soriano nangungwarta, hanggang ngayon nga, mahirap ako at may utang ako sa bangko eh. Di ba? Kayo, hindi kayo, wala kayo utang sa bangko, may bangko kayo. Hindi ba gano'n, Brother Joseph? Ano? Tapos, ako babalik ta rin yung sasabihin nyo nung kwarta. Yung 20 milyones buong Pilipinas pinaninira sa atin hanggang Tacloban. Pati yung concert. Ay, nako, hindi tatalab yan. Maghintay ka, ha? May dinodoktrinahan ngayon. 21 choir member nyo. Kita mo. Aray ko. Maghintay ka, sabay-sabay bobotismohan yan. May awa ang Diyos. Nahalata na yung kagaguhan nyo eh. Ayaw kayo lumaban ng diskusyon. Gusto nyo sa plaza? Para manggulo, ayaw nyo sa TV. Tigil ka na, nako. Kaibigang kalbo, tumigil ka na. Hanggang hindi ka lumalaban, di mo na kayang bawiin yan chopi mo. Tanga na maniniwala dito sa mga ito. Oo, kaya sige. Laban ka na ng diskusyon sa TV. Sige, lilibre kita, bayaran ko oras mo. Lumabang ka lang. O kaya yung puno mo. Para isang labanan lang. Kasi pag yung puno mo nahalata ng tao na hindi naman totoo sinasabi, tapos na lahat ng kasaysayan nyo. Kaya ayaw nyo sa TV di ba? May babagsak mo negosyo, Brother Eli. Oo, laki ng negosyo niya. Biro mo website ano? Kabado sila, kaya nga hindi po nila magawa yung bagay na yan Masyadong magparatang. Palilitawin ka sa tao na para bang ikaw pa nangungwarte, no? Pinalilitaw daw hanggang doon sa Tacloban, pati yung concert, inaatake mo, Brother Joseph. Ano pakialam mo? Yung aking ginagawa, para sa mahihirap, no? Sa bagay po, talagang kabado, Brother Joseph, Pero pati yung pagkandidato ni Brother Eli, Unahan na tayo, Brother Joseph, makampanya. Aba, ang ginagamit ba naman, Brother Joseph? Ano ba? Yun daw sinasabi ko nung araw, masamang maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon masama yun Talaga? Bigyan ko ng duda, ha? Bakit ako, 2 Panginoon ko? Pakinggan mo sa 111 ng awit. Ito po nakasulat dito. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? 2 po, Brother Eli. Yung nagsasabing Panginoon, doon sa Panginoong sinasabihan. Di ba yan? Yung ama't anak, parehong Panginoon. Ba't yun? Parehong Panginoon ko yun, di ba sama? Kakalbo ka talaga rito, kabularan. Paano nga naman yan? Ano kaya? Yan ang pag-usapan natin. Masama maglingkod sa 2 Panginoon. Patunayan mo masama, patunayan ko hindi. Kasi, kaya sinasabi sa yung masama ni Kristo, yung isang Panginoon mo, kwarta. Ako 2 Panginoon, ama't anak naman. Diba? Kaya paano mo sasabihin masama yun? Diba, Brother Joseph? Did you get my point? Opo, Brother Eli, napakaklaro naman po niyan Kaya, kabularan, magandang tema yan. Lalaban ka na siguro ng debate. Sa Manila ng Manira, pati hanggang Bisaya, naninira kayo. Ayoko na sana sumagot pero maraming text naninira raw, pati concert. Pakialam mo, yung ba naman ang boses na yan, pang 20 mil? Ay, naku. Wala. Naku. Inggit na inggit ito mo. Yan ang aming paraan para kami, kahit pa paano kumita. Diba, nag-hire kami ng artista. Meron kaming direktor. Mababait yung director namin. Diba? May floor director. May ceiling director. May lighting director. Lahat ng director meron. Ngayon, siyempre, magbabait ko sa mga gano'n. Diba, Brother Joseph? Siyempre po, malaking production yung ganyan, Brother Eli. Oo. Ang production cost, mahigit na 2 milyon, Brother Joseph.
Sa bagay po, Brother Eli, hindi po nila alam yun eh. Kasi sila sanay sa Batares. Batares? Alam ko yung Batares eh. Tatakutin yung miyembro. Pag hindi kayo nagtrabaho, hindi kayo tapat. Ganun pala yun. Maimpyerno kayo. Diba? Kaya takot yung miyembro. Malaban Batares lang. Ibig sabihin. Kaya para tayo pa siraan ng sira, palitan tayo ng ungwarta. Hoy, mag-concert man kami, legal yun. Di ba legal yun, Brother Joseph? At saka saan ba gagamitin yung proceed ng concert? Nakalagay naman sa ticket eh. Para doon sa pinatatayo nating ospital, Brother Joseph. Di ba? Kaya, naku, inggit ka lang. Inggit lang talaga yan eh. Inggit ka lang. Ikaw kasi tumanda ka, hindi ka makapag-concert. Kahit Moses pala ka, nakakapag-concert. Pero pinapanood. Ang dahil bisita nung kagabi, Brother Joseph. Pati si congressman, dalawang congressman yun nandun eh. Kilala ni Attorney Rosal eh. Congressman namin, si Ed. Si Paranaque, si Mr. Congressman si Alcita. At saka sino pa? Nandun yung representative ng First Family, Brother Joseph, di ba? Kaya... Inggit lang sila. Kaya tinutuyan nila si Brother Eli dyan. Kasi hindi may plano nitong mga ito. Baka kung mag-concert sila, Brad Danny, tagbe 20 pesos ang ticket, hindi pa mabili. Kahit free, hindi papasukin. Kapag Sabi, yung manood ka lang doon sa programa nilang 30 minutes, talaga mababagod ka eh. Sa kumpas at galaw ng mata mo lang. Oo nga, ba't gano'n? Yung programa nila, 30 minutes, nakakabagot. Opo, nakakabagot. Nakakabagot. Kahit di Pag tayo napapanood yung programa, kakasakit ka sa puso. Hindi marunong ngumiti yung mga tao. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Sino si Romy Espanyol? Siya ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo na umanib sa ang dating daan. Bago maanib si Romy, ay matagal nang kaanib ang asawa ni Romy. May karapatan naman ang Iglesia ni Cristo na i-expose si Romy Espanyol, pero hindi mapamalyan ang mga ini-expose ni Romy sa mga maling aral ng Iglesia ni Cristo. Ang ugali ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay kapag hindi na nila may pagtanggol ang kanilang mga aral, ay nagre-resort na sila sa personalan at mga mapanirang puri. Ang mga videos ni Brother Eli Soriano ay nasa social media pa rin, na nagiging bangungot at tinik pa rin sa kanila maski matagal na itong patay. At tungkol naman sa sinasabi ni Brother Eli Soriano na maraming Diyos sa Biblia, gaya ni Moises. Si Moises ay ginawan ng tungkulin na maging Diyos kay Paraon upang hatulan ang mga Diyos-Diyosan sa Egipto. Ito ay tawag ng tungkulin at hindi sa pagiging Diyos sa kalagayan. At sa mga sinasabing maraming Diyos, ito ang mga tinatawag ng mga tao na mga Diyos sa lupa. Dahil sa lupa, maraming Diyos-Diyosan ang pinakikilala ng mga tao. Kaya nga, pinaaalalahanan ang mga Kristiyano na lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa Kristiyano ay ipinakikilalang kung sino ang Diyos na kikilalanin. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.